Kabesang Tales, isang ama, isang magsasakang nagsumikap, ngunit naagawan ng lupa at kinain ng sistema. Noon pa man, ang mahihirap ay patuloy na nagpapasan ng bigat ng buhay. At ngayon, ganito pa rin ba? Hanggang kailan ba natin ito dadanasin? Noon, si Kabesang Tales. Ngayon, tayo naman. Ang kahirapan ay isang matinding suliraning panlipunan na nagbubunsod sa maraming matatanda na nagpapatuloy na magtrabaho imbis magpahinga. Ipinapakita ito sa El Filibusterismo sa Kabanata 4 ng pinamagatang Kabesang Tales, kung saan isang masipag na magsasaka ang napilitang magsikap upang ihahon ang kanyang pamilya sa kahirapan na humantong sa kanyang trahedya. Ang kanyang kwento ay refleksyon ng maraming Pilipino na sa kabila ng katandaan ay patuloy na nagbabanat ng boto upang mabuhay. Marami ang lubog sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa. Ngunit sa ating lipunan, may mga sugat na nananatili. Ang matinding kahirapan at ang diskriminasyon sa pagitan ng mahihirap at mayayaman. Ang matinding kahirapan, mga Pilipinong walang sapat na kita. Mga matatandang napipilitang magtrabaho. At sistemang hindi nagbibigay ng sapat na seguridad sa mahihirap. Hanggang ngayon, maraming matatanda ang hindi makapagpahinga sa kanilang pagtanda dahil kailangan pa rin nilang maghanap buhay. Sa isang bansang may malasakit, dapat bang ganito ang kanilang kinabukasan? Ang mahihirap ay hindi nabibigyan ng pantay na pagtrato. Sila ay itinuturing na mababa. Habang ang mayayaman ay may pribilehiyo sa edukasyon, negosyo at kapangyarihan. Sa ating panahon, umiiral pa rin ang diskriminasyon. Mas madali ang buhay para sa may kaya. Habang ang mahihirap ay kailangan doble ang pagsisikap. Hanggang kailan natin papayagang manatili ang ganitong sistema? Mga batang nais mag-aral pero walang sapat na pera. Mga matatandang naghihirap ngunit patuloy na nagtataguyod sa pamilya. Kahit ang buhay ay mabigat, walang sawang lumalaban at patuloy na nagsusumikap. Ang ating mga nakakatanda ay dapat inaalagaan, hindi pinapabayaan. Ang mga programang nagbibigay ng ayuda, pangkabuhayan at social support ay dapat palakasin. Sa simpleng paraan, maaari tayong tumulong. Magbigay ng kaunting suporta, ipaglaban ang mga karapatan ng matatanda, at siguraduhing hindi sila pinapabayaan ng lipunan. Ang tunay na progreso ay hindi nakikita sa pag-unlad ng iilan, kundi sa pag-unlad ng lahat. Kailangan natin ng lipunang patas, kung saan ang bawat isa, mayaman man o mahirap, ay may parehong oportunidad. Suportahan natin ang maliliit na negosyo. Bigyan ng pagkakataon ang mas nangangailangan, at magsulong ng pantay na karapatan para sa lahat. Ang hamon ng lipunan ay hindi kailangan maging permanente. Ang pantay na oportunidad at suporta sa mahihirap ay susi sa isang makatarungang lipunan. Sa maliit nating paraan, makakagawa tayo ng pagbabago. Ikaw, anong hakbang ang gagawin mo? May tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo.